Mainit na balita. Napansin ko, nang nakita ko si Lisa na naandito sa Pilipinas na, para may pulsera siya. Yan po yung pulseras. Yun pong nilalagay ng korte sa Amerika sa mga akusado na pinayagan piyansahan. So ang tanong, anong ginagawa ng First Lady of the Philippines dun sa lugar kung saan namatay ang isang mayamang Pilipino na di umano napakadaming powdery white substance? Madam First Lady, kinakailangan sagutin mo yan. Hindi po pwedeng tahimik ka na naman. Meron ka bang kinalaman sa paggamit ng cocaine? Nagtatanong lang po kami, hindi pa kami nagbibintang. Suspected sila. Kaya napansin ko, nang nakita ko si Lisa na naandito sa Pilipinas na, para may pulsera siya. Yan po yung pulseras. Yun pong nilalagay ng korte sa Amerika sa mga akusado na pinayagan piyansahan na umuwi o ano. Yan ang tinatawag ng pulseras, kung anong tawag dyan. May GPS yan, malalaman kung saan siya tatakbo. Ay mahuli pa rin siya ng ng mga pulis. Dapat ganun na parehas sa atin para mahuli si Bantag. Si Bantag, hindi natin malaman kung nasaan si Bantag ngayon. Ngayon, yan po ang nakita natin. So with this, at this stage, para nako-confirm ko na po na talagang into drugs talaga si Lisa at saka si Ferdinand Marcos. Siyempre, hindi rin papayag si Ferdinand Marcos na magiging drug si Lisa kung hindi rin siya addict. Ganun lang po kasimple. So, yan, ladies and gentlemen, malapit-lapit na sa katotohanan ito, pero hindi pa sapat na ebidensya para sabihin mo na talagang into drugs sila. Kauna-unang pagkakataon, tinira ni VP Sara si Lisa Araneta Marcos na nabanggit sa isang police report na di umano ay nandoon sa scene of the crime dahil dun nga sa pagkamatay ng isang mayamang Pilipino na nangangalang Tantoco. So ito po'y kauna-unahang deklarasyon ng isang public official na nadawit doon ang Liza Marcos Araneta, ang Liza Araneta Marcos. No? Now sa chismis bago nagdeklarasyon si VP, ang naririnig natin is magkakasama sa trip na yan at sa kaparehong hotel ang ating First Lady at itong mayamang tao nga ito. No? Now, ang hindi malinaw is anong ginagawa ni Liza Araneta Marcos doon. Wala namang ibang sinabi si VP Sara kundi siya ay naroroon doon sa insidenteng yon. Kaya nga po, ang importante ngayon, bagamat hindi halal na opisyalis ang First Lady at dahil siya naman talaga ay naghihimasok na parang siya ay halal na opisyalis, kinakailangan sabihin na niya sa taong bayan ano ba talaga nangyari doon sa Beverly Hills na naging dahilan na namatay itong isang mayamang Pilipino dyan sa isang mahal na hotel sa Beverly Hills, California na alam natin ay playground ng mga mayayaman. Sa akin yung pag-i-stay na isang First Lady sa Beverly Hills mismo skandaloso na sa akin yan. Kasi sang-ayon dun sa Salonga Law, ang mga public officers ay dapat namumuhay ng simpleng buhay. At pag-i-stay naman sa isang posh hotel sa Beverly Hills na talagang posh lugar sa Amerika, hindi po yan sang-ayon dun sa sinasabi ng batas na dapat ang pamumuhay ng mga public officials ay simple lamang. Now, hindi naman po pwede sabihin ni First Lady ngayon na hindi naman ako public official dahil hindi ako halal, hindi ko appointive. Pero ikay nagtatamasa sa iyong papel bilang isang First Lady. In fact, meron tayong kaba ng taong bayan na ginagastos para sa opisina ng First Lady. Meron po talaga opisina ang First Lady. Kung titignan nyo ang budget ng Office of the President, meron pong budget ang First Lady. So hindi niya po pwedeng itanggi na siya ay public official, bagamat hindi siya halal at bagamat hindi siya appointive. Kasama na yon sa buhay niya bilang kabiyak ng isang presidente na magkakaroon talaga siya ng opisina ng First Lady at dapat may pananagutan. So ngayon, ang tanong, anong ginagawa mo doon, Liza Araneta Marcos, nung namatay yung mayamang Pilipinong yon? At ang tanong, bakit nga napakatagal, di umano, bago nakatawag ng 911? Meron ba talagang nagsabi na wag muna kayong tumawag sa 911? Subukan natin, baka naman mag-recover dahil di umano, ang cause of death ay overdose daw. O, ano ginagawa mo in the company of someone na nagdodroga? At
Sabi nga nung isang vlogger, nakalagay daw doon sa pulse report na doon sa kung saan nakita yung bangkay, hindi na humihinga, ay napakadaming mga powdery white substance. So ang tanong, anong ginagawa ng First Lady of the Philippines doon sa lugar kung saan namatay ang isang mayamang Pilipino na di umano, napakadaming powdery white substance na nakapaligid doon sa bangkay na natuklasan. Madam First Lady, kinakailangan sagutin mo yan. Hindi po pwedeng tahimik ka na naman. Dahil ang suspecha ng marami, hindi lang suspecha, ang tanong ng marami, anong ginagawa mo in the company of someone na namatay, di umano dahil sa drug overdose? At pangalawa, anong ginagawa mo doon sa lugar na napakaraming powdery white substance sa pinagdududahang cocaine? Meron ka bang kinalaman sa paggamit ng cocaine? Nagtatanong lang po kami, hindi pa kami nagbibintang. Pero kapag ikay nanahimik, hindi namin na magiging kasalanan yan kung magkakaroon kami ng opinion na siguro may kinalaman ka rin dun sa powdery white substance na nadiskubre ng kapulisan dyan sa Beverly Hills, doon sa lugar kung saan nila nakita yung katawan ng Pilipinong hindi na humihinga at mukhang namatay dahil sa drug overdose. Ma'am, kinakailangan sumagot ka dahil meron kang pananagutan bilang isang First Lady. At hindi po pwede na dededmahin mo yan. Lalo na nabigkas na yan ang Vice President of the Philippines. Ang tawag po dyan sa batas, talagang this is privileged communication. Kinakailangan pagdebatehan na ng publiko anong ginawa ng First Lady sa lugar kung saan merong mukhang namatay dahil sa drug overdose at sang-ayon sa kapulisan ng Amerika, maraming powdery white substance na mukhang cocaine doon sa lugar kung saan natagpuan ang bangkay ng mayamang Pilipinong yan. Sagot, sagot, sagot! Hindi po pwedeng manahimik. Karapatan ng taong bayan, we have the right to information on matters involving public concerns. At kung meron din problema sa pinagbabawal at droga ang First Lady at meron nang duda ang marami na may problema ang presidente sa pinagbabawal na droga, abay mukhang conjugal problem ang pinagbabawal na droga sa unang couple, the first couple of the Philippines. Tuloy, ito kaya yung dahilan kung bakit sa libing ni Santo Papa, hindi kayo napansin ni President Trump. Dahil alam natin si President Trump, gaya ni Presidente Duterte, I hate drugs. At siguro, hindi ko lang alam, kung meron ng impormasyon na nakalap si President Trump dahil nangyari naman itong insidente sa Beverly Hills bago pa sila nagpakasanto-santo doon sa Vatican. Ma'am naman, kung totoo na may kinalaman ka sa pinagbabawal na droga, bakit ka naman nakipaglibing pa kay Santo Papa? Alam mo naman ka mga Katoliko, tinatrato ang katawan ng tao bilang templo ng Panginoon. Hindi dapat sinisira dahil sa paggamit ng pinagbabawal na droga. Ano ba yan, ma'am? Meron ka pa pabelo-belo sa Vatican. Yung pala, ayan na naman. Nagkakaduda na naman kami. Hindi ko sinasabi na conclusive. Pero sumagot ka. Hindi po pwede na deadma kayo pareho na yung asawa na dapat pasinungalingan yung pulboronic video na authenticated naman. Diyan din po sa Hollywood, Los Angeles, California, kung saan nakita yung bangkay ng mayamang Pilipino na yan. Ano bang meron sa Los Angeles, California at talagang nagiging Waterloo ng mga Marcoses pagdating sa mga pulboronic video at mga pulboronic happenings? Hindi pwedeng manahimik. Karapatan po namin malaman, adik ba kayong mag-asawa? Kung adik kayo, magpagamot kayo, alisan nyo yung pwestong yan. Dahil gaya ng mga drivers na merong influensya pinagbabawal na droga, ikamamatay po ng Pilipino ang kondisyon nyo kung kayo'y addict. Marami naman po pwedeng maglingkod. Kaya nga merong Vice President. At si Vice President po, nagpa-hair follicle test na po yan, negative. So po pwede po yung mag-drive din ng bus, po pwede rin yung mag-drive ng SUV at walang po pwedeng mamatay. Awa ng Diyos naman, unless for talaga namang tinatawag nating yung natural causes na lang, no? Pero dahil nasa tamang pag-iisip, yun nga po, katungkulan ninyo, kung wala kayo sa tamang pag-iisip, ibigay nyo sa ibang nasa tamang pag-iisip dahil napakadami mong problema na kinakailangan ng solusyon na hindi natin makakamtan kung talagang hindi tama ang pag-iisip
ng parehong presidente at ng kanyang may bahay. Hindi ko po kayo binabansagan. Ang sinasabi ko lang, magsalita kayo. At para maging conclusive ang inyong denial, magpa-hair follicle test kayo pareho. Meanwhile, nananawagan ako sa ating mga kapatid na mga Pilipino sa Amerika na meron ng American citizenship, matapos po ang investigasyon dyan, hindi na po nila po pwedeng ipagkait ang impormasyon. Yung ongoing police investigation bilang exception to freedom of information habang nagaganap pa po ang investigasyon. Pero matagal-tagal na pong panahon nakalipas, pwede nang ilabas kung anong resulta ng investigasyon. Please, yung mga Pilipino nating mga nandyan sa California, kasama na si Maharlika, pwede ba ho mag-FOI na kayo, mag-freedom of information na kayo nang malaman natin ano talaga ang papel, kung meron man, anong ginagawa ni First Lady doon sa lugar kung saan natagpuan ang bangkay na isang mayamang Pilipino na namatay di umano dahil sa drug overdose. Agree ba kayo sa aking mga sinasabi? Sana naman po. But meanwhile, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik. Ito po inyong Spoksang Bayan nagsasabi, I love you, Philippines. You're the only country that I have. You're the only country that I love. And God bless the Philippines. Kauna-unang pagkakataon, tinira ni VP Sara si Lisa Araneta Marcos na nabanggit sa isang police report na di umano ay nandoon sa scene of the crime dahil dun nga sa pagkamatay ng isang mayamang Pilipino na nangangalang Tantoco. So ito po'y kauna-unahang deklarasyon ng isang public official na nadawit doon ang Liza Araneta Marcos. No? Now sa chismis bago nagdeklarasyon si VP, ang naririnig natin is magkakasama sa trip na yan at sa kaparehong hotel ang ating First Lady at itong mayamang tao nga ito. No? Now, ang hindi malinaw is anong ginagawa ni Liza Araneta Marcos doon. Wala namang ibang sinabi si VP Sara kundi siya ay naroroon doon sa insidenteng yon. Kaya nga po, ang importante ngayon, bagamat hindi halal na opisyalis ang First Lady at dahil siya naman talaga ay naghihimasok na parang siya ay halal na opisyalis, kinakailangan sabihin na niya sa taong bayan ano ba talaga nangyari doon sa Beverly Hills na naging dahilan na namatay itong isang mayamang